us is to serve others. One of our ways to serve others is to act like we are real Christians. Let's act galing so like we are real Christians. Christians are in nature, many Christ. So atong likewise Jesus Christ in our life. Let us be an example, a life galing sa magtutol kanila na ato sa kinabuhi-isip mga Kristiyan. Amen? Okay. Thank you so much, galing Sol. And at this moment in time, we have come to the most important part of this service, and that is the preaching of God's Word. I do hope and pray galing Sol na handang natantanan. If you're ready to hear the Word of God, please say a hearty amen. 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 Thank you so much. Karoli Galigson, I would like to call on our pastor, Pastor Dave, to give to us the Word of God. Let us give the Word of God a round of applause. Usab daw, pili na ko makusog madungog ang inyong kusog namin. Amen. God's people are excited, mga kaigsunan, sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Amen? Amen. We praise and thank the Lord for the lively God's people who are with us this morning, mga kaigsunan. So sa walay langan, I would like to ask everybody to please open your Bibles with me sa James chapter 1 sa verse 12. Tindog ta palihog. Tara diklahat. James chapter 1 verse 12 sa atong mga Bible palihog. Verse 12, the Bible says, "Blessed is the man that endureth temptation. For when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love Him." Let's pray. Father God, thank you, Lord, sa imong kaayo, Ginoo. Thank you, Lord, for your message for us this morning. Lord God, salamat kay Ginoo. Sa panahon that we don't know where to go. Sa panahon, Ginoo, that we are almost wanting to give up. You're so faithful. Very faithful. That you are always there to cheer us up. For 1,000 reasons to give up, you always give us 1,000,000 reasons why we must stand up again. Thank you, Lord, for your goodness. Salamat, Ginoo, sa imong gugma, sa imong kaayo. Lord, the end of this prayer, I can only say, we really need you, Lord. In Jesus' precious name, Amen and Amen. Palihog, manglingkod tang tanan. Buot na akong tagaan o uluhan ang mensahe nga atong pagahisgutan karon nga takna sa kabuntagon sa diha nga gugma pagasulayan. When love is tested. Sa diha nga gugma pagasulayan. Sa atong teksto, mga kaigsunan, atong makita ang usa ka tawo nga dunay pasensya, dunay pagkamalawtayon atubangan sa pagsulay sa kabugaton nga iyang ginaatubang. O kining maong pagsulay, iyang giatubang head-on. Gitagbo niya, mga kaigsunan, o siya nakalautay. Siya mi padayon gayud. Ug atong teksto nagaingon nga naay giandam day ang Ginoo nga iyang madawat crown of life, the Bible says. Korona sa kinabuhi. Ngayon kaniya madawat o gisad sa Ginoo ngadto kanila nga nahigugma kaniya.
Kung imong timang-timbangon ning maong teksto mga kaigsunan, ang iyang main thesis o ang iyang main idea sa maong teksto mga kaigsunan nga atong ginahisgutan karon sa James chapter 1 sa verse 12, nagtudlo kini na ang mga katawan nga tinuod gayud nga nahigugma sa Dios mula hutay og mupadayon sa panahon nga dunay mga temptasyon, dunay mga pagsulay, dunay mga kaguliyag kasakit nga moabot sa ilang kinabuhi, sila nga nahigugma sa Dios mula hutay gayud og kanila dunay gisaad ang Ginoo nga atong gitawag og korona sa kinabuhi. May korona sa kinabuhi. Previously, sa atong text, previous verses, mga kaigsunan, kung tanawon nimo ang verse 2, if you would open your Bibles with me there, sa verse 2, mga kaigsunan, my brethren, count it all joy, isipa na bakong kalipay when ye fall into diverse temptation. Sa diha nga ikaw, mahulog sa nagkalain-lain nga mga pagsulay, isipa na kini imong kalipay. Kuyawas maong bersikulo. Diverse pagyud temptation, nagkalain-lain di kay isara. Karon na kay pagsulay, ugma lahi na pod, sunod adlaw na napoy lahi, tatibuok nimong kinabuhi, wa gyud maurot ang pagsulay nga niabot sa imong kinabuhi. Kada adlaw dunay nagkalahi-lahi, diverse temptation, diverse trials nga niabot sa imong kinabuhi mga kaigsunan. Kaning temptation diri in the margin of my Bible nakabutang it means testings. Mga pagsulay, mga gitawag nga pagsukod sa imong gugmag pagtuo ngadto sa Ginoo. Imo kunong isipon nga kalipay. Atong tun-an unya nganong ikalipay ta man na, Pastor? Why? But I wanted to be real this morning. Gusto nako nga mahimong matinud-anon sa inyo ha mga kahigalaan o mga kaigsuunan. Ang pagsulay, kabugaton, kasakit, kaguliyang, unsa bay pagsabot nimo ana, unsa bang pulong nga mas masabtan nimo, kung unsa ning testing, unsa ning trial, mga problema nga moabot sa imong kinabuhi, sayon ra kay paminawon. Sayon ra kay sud-onon. Kung kana nga problema tuwa sa imong igsuon. Kung siya ang naproblemahan, kung siya ang naay pamilya nga tuwa sa ospital, sayon na kaingon nga brad, sister, kaya ra lagi na, lahotay lang, padayon lang, sayon na kayo. Pag sila ang namatian, sayon na kayo maingon nga brad, sis, ay kabalaka, ang imong mama, ang imong papa, ang imong minahal sa kinabuhi, ang imong igsoon, ang imong pinangga, mas maayo na iyang kahimpang dito sa langit karon, sayon na kayo sulti. Sayon na kayo mga pinangga nga mga kaigsonan nga moingon sa tao nga naay gipas-an nga bugat kay siyang kinabuhi nga brad, kupot lang, salig lang, kaya na lagi na, mahuman na lagi na. It's very easy indeed. Pero what if sa imo na kinahanglan isulti? Ikaw na ang kinahanglan ingnan nga sister, brad, kupot lang kay ang imong minahal sa kinabuhi kay maayo na yang kahimtang sa langit, di na sa magantos, salig lang, labing ikaw na ang istoryahan. Dawbik ikaw na ang ingnon nga brad, salig lang, kupot lang, pagsulay rani, mahuman rani, dawbig ikaw na ang ingnon. It is indeed another story. This verse 2, isipa nga kalipay ang mga pagsulay nga moabot sa imong kinabuhi. This verse is very easy when you are reading this for the sake of others. But how about the time that you are challenged to enjoy the testings nga moabot sa imong kinabuhi?
How about ikaw na pod? It's another story, mga kaigsunan. So I need to be blunt and honest tonight, this morning, mga kaigsunan. How about kung ikaw na? The pressure is before you and for you. Let us talk about that karon, mga kaigsunan. How will you do it, mga kaigsunan? Now, I would like to focus sa suggestion nga giingon sa verse 12. Nganong magmalipayon man ta kung naning diverse nagkalain-lain nga mga pagsulay sa kinabuhi. Nganong ato mang isipon kani nga kalipay? I would like to answer that directly this morning, mga kaigsunan, before ko makalimot. Kaingon pa sa pulong sa Ginoo, malipayon or blessed is the man that endure temptation. Katong temptation nga maabot nga dapat nimong ikalipay, malipayon daw ka, blessed daw ka, kung imo tong i-endure, kay afterwards, you will receive crown of life. The only way na maangkon nimo kining crown of life, naghisgutan na itong text, ang bugtong pamaagi nga maangkon nimo ang crown of life is kinahanglan ka mo agig pagsulay. Kinahanglan ka mo endure. Mao di ay nga magmalipayon ka o moabot na ang tentasyon, ang kalisod, ang kasakit, pagsulay sa imong kinabuhi. Mao di ay nga angay kang magmalipayon kay nakaangko na kag opportunity nga madawat nimo ning crown of life. Now karon, focus tas crown of life. Madawat din nimo ning crown of life kung mulahutay ka mo endure ka sa imong pagsulay. Unsa daming crown of life? So daghang masipyat diri sa crown of life. Kaning crown of life dili ni siya eternal life. It's not eternal life. Remember this. Kay ang eternal life dili nimo madawat pinaagis imong kaugalingong paglahutay. Nadawat nimo ang eternal life tungod sa paglahuntay ni Jesus Christ sa cross. Amen? Ang eternal life, nadawat nimo tungod sa grasya, pinaagig pagtuo, dili pinaagi sa imong pag-antos, dili pinaagi sa imong pagpaningkamot, dili pinaagi sa imong paglahutay, nadawat nimo ang eternal life, pinaagi lang sa imong pagtuo sa gihuman na nga trabaho ni Jesus Christ sa cross. Amen. Pero unsa man ni nga ihatag sa imo kung mulahutay ka kaning crown of life, dili man ni siya eternal life. Kaya ang eternal life madawat by grace through faith. Pero kani kung makalahutay ka, if you endure, maangkon nimo ning crown of life. Unsa ning crown of life? Mga kaigsunan, kaning crown of life is a life that has something to do with the now. Karon, dili sa imong kinabuhi human sa kamatayon, but the life now. Ang mga butang nga imong madawat gikan sa Dios karon, ug mao na ang gisuggest sa atong sa context sa atong text. You see? Atong sabto nga naman verse 4, mga kaigsoon, sa imong madawat. But let patience have her perfect work. Kaya ang trying daw, kay trawang verse 3, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Di ba nagsugod ang trial, ngayon mong i-endure, naghatag og patience? But let patience have her perfect work, that ye may be what? Perfect and entire, wanting nothing. So, katong trial na dapat nimo ikalipay, na kung imong i-endure, nakaangkon kag eternal life, nakaangkon kag crown of life, ito sa pulong sa Ginoo diri, katong patience nga naangkon nimo through that trial, if it will have its perfect work, you will become entire, wanting nothing, meaning makompleto ka, wa may magkulang nimo. Wanting nothing, why magkulang nimo? You will be complete. So, pangta na karon, Pastor, unsaon nako mahimong kumpleto? Karon man, talking in the now. Kung katong patience sa imong pagsulay, nag-work out na, you will become complete, makomplito ka, wa na'y magkulang nimo.
How? Gitubag na pud mga kaigsunan sa verse 5, paingon sa verse 7. If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. So ask God wisdom, there will be wisdom, number 1. Number 6, verse 6. But let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed. Look at this. For let not that man think that he shall receive anything from the what? Lord. Look at this mga kaigsunan. In order for you to be complete, you ask the Lord. Pero kung wala ka niagi og mga pagsulay sa imong kinabuhi, wala ka niagi og testings, daghan kag mga pagduha-duha. Wala na batak ang imong pagtuo. Wala na strengthen ang imong faith. Pero og niagi kag mga trial sa imong kinabuhi, nga imong gilautay by God's grace, daghan ang mga pagsulay nga imong naagian nga nilautay ka, you become victors over those trials sa imong kinabuhi. Hinay-hinay mawala na imong doubt. Hinay-hinay mawala na imong pagduha-duha sa Ginoo. And the Bible says, kung mangayo ka nga way pagduha-duha, ihatag sa Ginoo sa imo. Amen. You see that? And going back, talking about this life nga atong gihisgutan mga kaigsuunan, in John chapter 10 verse 10, John chapter 10 verse 10, if you're there, say amen. The Bible says, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. Look at this. I am come that they might have what? And that they might have it more abundantly. You see that? So ato makita mga kaigsunan, the life that the Lord wanted to give you is the abundant life. Amen. Abundansya nga kinabuhi. Lahi ning mga prosperity gospel, kay kaning mga prosperity gospel preachers, ang ilang gitudlo, kung mga lagad kas Ginoo, di na ka moagig pagsulay, mawala na ng mga kasakit, di na ka magsakit, wala na, madato ka. Mahimong abundant ang imong kinabuhi. But the Bible is teaching that if you endure the testings sa imong pagtuo, the trials sa imong pagtuo, maangko nato ning crown of life nga atong gi-establish nga kanina yung crown of life nga gi-promise sa Ginoo is the abundant life. So di ay nimo maangkon ang abundant life nga gisaad sa Ginoo sa imuha as a Christian, lahotayon sa nimo ang mga pagsulay sa imong kinabuhi. That's God's design. Di ba grasya man, pastor? Nganong di na lang ihatag diretso sa Ginoo, pastor, nga wala na daghang mga trial pa, pastor? Murag og bata. Kaning bata mga kaigsunan nga nanagko sila abundansya. Nanagko sila nga wala na agig kalisod. Nanagko sila nga abunda perminti. Pagbutangan nimog pizza ang atubangan, butangan nimog Jollibee ang atubangan, butangan nimog McDo ang atubangan, mo na McDo na pud. Dili nila ma-appreciate. Once there was a kid sa mong balay nagpuyo for more than 15 days. Nya katong bataa, wala pa gyud di ay sukad-sukad nakaadto og Jollibee. Giuban sa akong asawa, akong igsoon sa Jollibee, uban sa akong mga anak. Makit-an gid nimo nga murag sidlak yang mata, ug ang yang kalipay, nga nakasulod sa Jollibee. Unya kanay bagid akong manghod, bagay klaro. Huy, diri bias Jollibee, pag dili na imo mahurot ang imong pagkaon, na! Pabayan na sa imo ha!
Kaon yun, murag butok ka ng bata buhay. Grabe yan, kalipay. You see? Mas na-appreciate niya ang panalangin kay dili sayon ay ha nimo na experience. Kung ang usa ka butang gihatag lang sa imuhang wa nimo hagui, nakabalo ka sa price pero wala nimo na ila-ila unsay value ana. Right. Right. So ato makita mga kaigsunan akong ginabalik-balik simbahan, ayaw tudloi imong mga anak sa presyo. Nak kani kay kwani kanang tag 13 mil ni, tag 15,000 ni, tag inani ni, amping ni. So ilang una price. But let them understand the value of things. Ug masabtan lang sa tao ang value sa butang kung dili sayon ay ha niya na angkon. You see? Kabantay ka ng mga magtiayon nga daghan tig anak. Nami gi bata nga dalas Davao sa una, dalas simbahan, nakasakay lahi nga sakyanan paguli. Lahi nga sakyanan ni abot. Kami nga mga Bible student tabalaka nami. Nga patay unsaon to pagsulti sa ginikanan ato karon aha na yang anak ko na nakita. Nakasakay dahil lahi nga sakyanan. Kay nihatod dag sakay-sakay. Imbis iyang sakyan tricycle, gusto siya mosakay og van, ni sakay sa van. Ne layo na abdan. Nanghadlok na may kinawa. Ako gyud nang isod ko anak ko, Lord. Mo mangisod ko Ginoo. Akong ang andam nako. Ang kuno nako ang kasaba, ang balikas unsabay isulti sa ako ang anong ang iyang anak. Nawala. Ako adton. Ma'am, naantay ko isulti ba? Sorry gyud kay makay pasaylo daan. So ano day sir? Ma'am, ang imong anak ma'am ban hadlok nako kay buto-buto na akong tugan. Ma'am, ang imong anak ma'am ba? Kanang nawala ma'am, kami kabalo asa. Mao ba? Sagdi lang to, mauli raman to. I think itong bata nasa sa mga 6 to 7 years old. Sagdi lang to, mauli raman to. Unsay kabuk yang anak, dili to mo'y kamanghuran, napasay gisabak. Wasay pakialam. Mauli ra daw. Gali pang pangandam na ako kay abi na ko gisahon na ko kasaba. Ano ko? Ano ba? Pag uli na mo dito simbahan, may gani kiniabot mong sakyanan, nakasakay, hatod na pagbalik. Nakauli ra yun. Huwag pakialam yung mama. Pero katong mga magtiayon, nga niadto pag doktor, para makanak, nasisaryan pa, nanambal pa. Kasab'i gamay ilang anak, di ba? Ngano man, palangga kanila, precious kayo. Ngano man, naglisod sila. Ay na angkon. Amen? Inani po sa Ginoo. Di ba grasya man? Mas grabe na noon ang grasya sa Ginoo nga gihatag sa imuha. Sa diha nga niagi kag pagsulay aya nimo na angkon ang mga panalangin. Nganuman, mas grabe to nga grasya kay aya nimo gidawat ang regalo sa Ginoo, gipasabot sa daan sa Ginoo sa imuha kung unsa ang value ato, mauna ang tagaan nimo importance imo tong ampingan ug bas magmalipayon ka kay wa lang nimo nakita ang price, nakita pud nimo ang value sa regalo sa Ginoo. Abundant life. You see? Mao bitaw na makita nimo nga ang mga first generation nga mga sapian, ay mga taong sapian nga mga first generation nga sila gyud tong naning kamot, sila gyud tong mga nagpabulat og init, sila gyud tong mga naglisod para maangkon lang nila ilang wealth. Grabe kayo. Kita kana nga mga tao moadto palengke, milyonaryo pero moangyo. You see? Kabalo ka? Milyonaryo pero muokay sa basurahan. Kay pang-abrihan tong mga paklans, kay ibutang sa silupin, kay ibahog sa iyang dog pag uli. Pero kaning mga alang-alang, muha na pa, ay na mga bukogoy, pwede tag dog food. Kuya kayo. Di na magdakinot.
You see? Unya katong mga anak na sa mga second, third generation nga mga sapian. Mo ito ang mga waldas diri, waldas dito way pakialam sa kwarta. Ngano man wala nila nakita ang value. Kay wala nila naagian ang kalisod ni angkon. Mo bitaw na matingala ka ang kinabuhi sa mga tao cycle. Cycle. Diri sa paggabas sa una diri sa simbahan. Gabas diri. Nay mga trabahante. Gasto storya mga trabahante. Nya katong nag-donate aning yuta. Katong nagtrabaho, naglibor na siya nga, abi bitaw nimo pastor no. Kana silang ma'am. Ay, mga trabahante na sa akong papa sa una. Mga trabahante na sa akong mama sa una. Manglimpisa na sa among uma sa una. Magpaadlaw na sa amuha sa una. Pero karon, ako na'y magpaadlaw sa ila. Ako na'y manarbaw, nabaling panahon. Siya nabalig yung panahon. Nga naman to? Kayo sahay, katong mga tao nga nadawat na diretso ang panalangin, wala na niagig kalisod sa kinabuhi, dili na makitang value. Was lay pakialam. You see? So mga kaigsunan, pasalamat ka. Mao day na nga magmalipayon ta. Mao day na nga naay joy kung mabot na ang pagsulay. Mao day na nga naanay gitawag na rejoicing, joy season ang time of temptation. Nganuman, God is actually preparing you to receive the crown of life, which we know nga ang crown of life is the abundant life here. And I hope you can say amen to that. Amen. Nakita nimo in the other light, in a better light, unsa din yung mga pagsulay sa itong kinabuhi. Ang sunod, ato ning pasalamatan, kay oportunidad ini. Sa diha, nga ihatag na sa Ginoo sa imo ang panalangin. Kuyawan ng nindutan, no? Now, karon pag maabot na ning mga panalangin, ababot na ning mga testing, I will go to the entirely different, connected lang sa tuang thesis, sa tuang text, but entirely different karon sa atong mga points. Tulo ka punto mga kaigsunan. Kaning gugma. Yes, dako kay panalangin nga moabot. Yes. Nay blessing nga moabot abundance kaya sa Ginoo kung makalahutay ka sa testing maka-endure ka. Nganong inanaon man sa Ginoo? Di lang kay to prepare you pat kani i-prove sa Ginoo ang imong gugma. Right. Tanawa si Abraham. Nagtuo ba gid si Abraham? Gites sa Ginoo ang iyang pagtuo. Gipahalad ang iyang anak. Ana diyang Ginoo nga, now Abraham, ayaw na tayo nagpatay mong anak kay kabalo na kog I know nga gatuo gyud ka sa ako anang Ginoo. You see? So ato makita mga kaigsunan, it is not because God do not know nga empty gud sa utok sa Ginoo nga mong gatulis Abraham dili no. It is to help Abraham, to show Abraham na genuine gid iyang pagtuo. And when you know that your faith is genuine, you will have more faith. When you know that your love is genuine, you have more love. It's God's way of helping us. Sa diha, nga nana ka sa temptation, kamulo kang ga-endure, kamulo kang galahutay, matest ang imong love. So tulo ka punto about this mga kaigsunan, when your love is tested, sa diha nga imong gugma ginasulay, number 1, love is tested when it's hard. Love is tested when it's hard. Pero naalay gamay, nadugang, and also when it's easy. Kuya wa pastor, paradox man kayo. God is tested when it's hard, but also when it's easy. Ngano man ato sabton karon. It's easy to love God if you are a Christian when everything is easy. When everything is abundant. Mayo ang panginabuhi. Mayo ang inani. No? Kaya wala na ilang example nga ako ang himuon. Kami, as a worker di simbahan. It's easy gyud kaayo nga, I love you Lord. Sa diha nga ang mga tao is faithful sa ilang giving, faithful sa ilang tithes. Dili namin magproblema, ami mangita og panginani, panginana, gitawag nga kompleto ang need sa simbahan.
we are able to support the mission field. Sayon na kay ingon nga, Lord, I love you, Lord. But it's another story sa diha nga imbis kay kwaon nimo sa simbahan ang panginahanglan sa simbahan, ikaw pa'y mangita para imong itapal sa panginahanglan sa simbahan. It's another story. Lahi siya nga story. Hard. It's hard. So ato makitaan sa imong kinabuhi karon, isip sa Kristohanon, sa diha nga naay puno ang imong refrigerator, sa diha nga perminti ka na ikahatag nga baon sa imong mga anak, sa diha nga mayon imong anak nga man ay bayron 200 sa 20 ra, na kay ikahatag sa 2,000 pa. Easy. Sayon. Pero pag walang-wala gani, pag uli sa imong bana nagsurimbaw ang naong kay wa pay sweldo, o niya ang asawa gisapot na, nakunsa man kasi mong trabaho, ang hindi mo nangabit ka no nga nang wala kay kwarta, kung sa'y kabit taglisod na kita diri, kaasabong na kiting lisura yung kayo. Isod kayo mo yung I love you Lord, ana. But mga kaigsunan, listen carefully. Sa diha nga moabot manggaling na sa imong kinabuhi, I hope mohigugma gyapon ka sa Ginoo because your love for God is being tested. Lisod kayo no kung wala kay ikahatag, walay plite imong anak, way pamahaw, pertig yung lisura mga kaigsunan. To be honest with you. We were there, lisod kayo. We were there. I can remember sa una, nga moadto kong trabaho, perti na mong lisura, nami sa kabukanak. Perti na mong lisura. Uban sa kong wife, naglungag taon mi sa mong gamay nga kaldero, atong broken rice nga tag 21 ang kilo sa una. Ang broken rice bitaw nga pagtulo nimo kay murag manangit sa imong tilaok ang kanang kuan. Pagtulo nimo murag naikasangit-sangit balas ang tilaok ba. Tag 21 ang kilo. Tag 30 pa tong kilo sa masipag sa una. Kato nga mong pinakabarato tag 21 tong broken rice. Kanya luto mig sudan. Kaya akong asawa para dili sa mabalaka. Kay mo balaka siya nga moadto ko sa trabaho nga walay pamahaw. Ay carefully akong ginaputol ang kuan. Ginaputol na ako ang kanon. Tunga. Akong ginana kuha kilid. Ginatunga na ako. Ginakuha na ako. Nipis naman kay gyud. Kay mo na nabilin gyud. Milungag. Ginatunga na ako carefully. Gamay ra kayo mo pang isa ka tawo ra. To anahon kay pamahaw paniudto pagud niya. Panihapon pa kumuli. Paghaman dai akong kwaon, isapaw na ako spikas. Para murag isa lang sa katunga, nakuhaan na ang katunga. Muna akong ginabuhat sa una. Kay para pag-abri niya kaldero, namahaw na to si akong bana, to ana. Pero sa kabalo, ako itong giputol. Unya akong gikuha, gisapaw na ako spikas, aron ingnon nagkaon ako. It was very hard. Wa taon mi nakauna-una og Lord. Among ginauna mo trabaho gyud kay para nay makaon. It was very hard. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, love is tested when it's hard. Kung lisod kayo. And I hope kung moabot manggaling na sa imong kinabuhi, nga lisod na gyud kayo. Kay moabot man gyud na because the Bible says in order for us to have crown of life, there will be trials. Samo amo to among trials, pero lahi-lahi man ta. Maybe your trials is not about money, that's about provision. Maybe your trials is about family. About sa imong pamilya nga murag nagkabingkil-bingkil, nagasanok-sanok. Maybe that's your trial. Maybe your trial is nakay sakit sa imong anak. I don't know. But mga kaigsunan, whatsoever it is, if it will come by the grace of God, you will still love Him. You will still say, I love you, Lord. Mabalik na kung paghapon mo simba. Bahala nagdagaguliyang na. Nga naman, you still say, I love you, Lord. Musimba, kaya pag prayer meeting, balag na kinaunsa, you will say, I love you, Lord, no matter what. Nga naman, when that time will come, your love will be tested. And if your love will be tested by fire, by the grace of God,
it will come out as gold. Come out as gold by the grace of God. Nga nga nung nakaingon man ko, sometimes, lisod kay mo higugma kung easy. Ay kabalo ka, no? Pag perminti na provision ka saka, perminti na panalangin ka saka, unya, perminti po ka na kailang, kasi uy, pwede ko patabang utang, pwede ko mangayo, pwede ko mag-inani, pwede ko mamaraig, pwede ko manghulam sa imong utok, kaning mga tao ni mga tapulan kayo, dili gid kitawag, sige nagpangayo, manarbaho dai mo. Dito na nagawas pod. Easy kay mo ingon og I love you Lord kung gitawag nga abundansya ang Kristohanon. Pero kung abundansya pong Kristohanon, pag napoy mga tao nga kadalihok pamaraig, masumuhan po ka. Saan ni mga tawhanan ni? Narbaho mo. Ana kasi mutok. You see? And kabalo ka, the irony is this. Ang mga Kristohanon kung abudansya, sayon kay maingon og I love you Lord, lisod kung mapobre. Pero ang mga unbeliever, ang mga unsaved, nga mga dato, sa panahon nga abundant sila, lisod po sa ilaha nga maingon og I love you Lord. Bali ila. Sometimes, katong mga dato kayo, kung napobre na sila, kung nagkalisod na sila, aya pa sila makadumdum ug ma-recognize nila nga naa di giday Ginoo nga in control. Ang Ginoo giday tag-iyas tanan. Di kita magsalig sa atong kaugalingong sapi, mosalig giday tas Ginoo. Aya pa sila moingon og I love you Lord kung maglisod sila. That's the irony of life. Manong kaingon man kana Pastor, I know someone. They were multi-millionaire before. Naa sila branch sa Dunkin Donut, naa sila branch sa anang kanang mga kanitong mga nanagon Dunkin Donut uso pa na sa una kanang mga kuan gid naa pa sila branch anang mga appliances, Japanese appliances, pitin lang datuwa. And then trial came silang kinabuhi. To make the very long story short, I will not come to details. Medyo naglisod ang ilang kinabuhi to the point na kinahanglan sila mamaligyag property para lang makabayad sa mga utang, para lang makinanay-nana. And I have asked, kung sa po ang inyong makasulti atong experience, kabalo ko sa gingon? Abi ni mo, Pastor, nagpasalamat ko nga nawala tong kwartaha. Nagpasalamat ko nga nawala tong pila ka milyon nga mga kwarta. So nga naman, nahunong ang ilang mga kaninga mga negosyo nga nga naman, kay ugwa to nahitabo, di may makaila sa Ginoo. You see that? Di gud mi mo alagad. Bali po nila, no? Bali ila. So ato nakita mga pinangga nga that's the irony of life. But if it will come sa imong kinabuhi, ay lang kalimot ang Hebrews chapter 13 verse 5 nga niingon ang Ginoo, I will never leave thee nor forsake thee. Di gyud kaniya pasagdan, di gyud kaniya biyaan pinangga nga igsoon. You see, and everything will work together for good. So remember, love must be tested. And it's hard to love. Love is tested when it's hard. Number 2, pag mabot na ng time na you need to endure, number 2, love is tested when it's your turn to give. Love is tested when it's your turn to give. Kaganiha, when God give you, God provides for you, God will give you provisions, blessings sa imo ang gitawag nga kinabuhi. Sayon na kay moingon nga Lord, thank you Ginoo. Salamat Ginoo. Pero how about when it's your turn to give to God? Di ba? Lami kay mo dawat og panalangin. Pero pag-abot na sa tithes and offering o pag-abot na sa paghalad balik sa Ginoo, lisod na kayo ang paghatag. You know, love is tested when it's your turn to give.
Tanawa ang giingon ni David mga kaigsunan when he wanted to offer something to God. In the book of 2 Samuel chapter 24, sa verse 24 mga kaigsunan, tanawa ang giingon sa pulong sa ato nga Ginoo, the Bible says, "And the king said unto Araunah, Nay, but I will surely buy it of thee at a price. Neither will I offer burnt offering unto the Lord my God of that which doth cost me nothing." Tanawa ang kasing-kasing ni David. Ingon pa niya, di ko muhalad sa akong Ginoo og butang nga walay bili sa ako. Butang nga wa nag-cost sa ako. Ingon pa ni David, ako nang bayran. Kinahanglan that it must cost me something because I wanted to give God some costly thing from me. Usahay ra ba kita nga mga tao atong unahon na ihatag lang na kay naman na magamit. Tama? Kani di man ni magamit, ihatag na simbahan. Hinana bitaw usahay. Ihatag lang ni sa imong kuan kay di na magamit. Hapit ng Christmas, kaning mga butang nga di na magamit, ihatag lang ni. Ilan na ta? There's nothing wrong with that. Walay dautan ana mga kaigsunan nga naa kay mag-declutter ka, naa kay mga sinina nga di na magamit, ihatag nimo. There's nothing wrong with that, but there is something wrong if you do it to God. Ayaw paghatag sa Ginoo og butang that cost you nothing. It will prove your love. Kitanawa ang giingon sa 2 Corinthians chapter 8 verse 24. 2 Corinthians chapter 8 verse 24. Open your Bibles with me there. Ingon sa pulong sa Ginoo, the context of chapter 8 is about giving, the giving of Macedonia. Unsa man ang giving? Verse 24, wherefore, shew ye to them, and before the churches, the proof of your what? Love. So the giving of Macedonian churches was the proof of their love. Ang pruweba sa ilang gugma. So mga kaigsunan, when we give something to God or when we give something to people, by the grace of God, make sure that it reflects your love for them. Your giving to God, make sure that it reflects your love for God. Now, that is something we need to put in our minds. Pero karon, let's go to the more practical thing. Ato ang ibutang sa ato ang relationship with people, relationship sa imong family, relationship sa imong uyaba karon o kinsa ba nang uyaba, imong bana, imong mama, imong papa, imong silingan. Now listen carefully. Pagpangutanon ka, nganong love nimo siya? Ma'am, nganong love nimo siya, ma'am? Ma'am. Sister, nganong love nimo siya, sister? Ha? O sa the list will go on. Ay, caring man gud siya. Provider kay siya. Loving kay siya. Sweet kay siya. Mao na, ay, buutan kay siya. The list go on. Sayon ra kayo moingon nga love na ko siya, kay caring siya, kay loving siya, kay provider siya. Sayon ra kayo. But how about it is your turn to give? Nihatag sa gugma nimo, nihatag siya na, caring, sa bla bla bla. Well, how about it's your turn to give? How about moabot ang panahon nga first time nakatagbo siya problema nga bugat kaayo, nawala ang iyang pagka-caring tungod ato nga problema. Nawala ang iyang pagka-thoughtful tungod ato nga problema. Kay naglibog pud siya sa apil sa iyang kaugalingon. Nasingkahan kaniya, nakasabaan kaniya, nag-away mo. Ang pangutana karon, will you still love him? Will you still love her? You see? Sayon ra kayo mohigugma kung ikaw ang nagadawat og gitawag nga care, nagawat-dawat og provision, but sometimes challenges will come. Will you still love? Kaya nga naman, it is hard to love when it's your turn to give. Sama sa imong magpapa. Imong pananglitan, imong mama karon, paitan kag cellphone, tagaan kag kwarta baon, perminti, way paltas. Imong mama pananglitan, imong papa pananglitan,
palanggaong ka, istoryahan ka, ayuhon yung kapag-ayo, providean ka, dili kasingkahan, maayo kay pagkaistorya sa mga perminti. Anak ka, I have the best mother, I have the best father in the world. Ay, sayon kay gitawag ng mahigugma sa mga magpapa. Kung inana, konsentihon ka sa imong sala, i-overlook ang imong pagkadaotan, abisan pag nagkulong kag kwarto, di ka pasagdaan ra ka, ay, mingo ay, maayo kaayo kay, iyala kong pasagdan, ginasabot ko nila. It's easy to say, you love them. But how about magpakaamahan na sila o magpakainahan na sila, disiplinahon na ka, badlungon na ka, tagaan na ka, responsibilidad, ay, higala igsoon. Now the question is, will you still say you love them? Mayroon ba yung kag-love mo sila? You see? So mga anak, paminaw nga pag-ayo. Sa panahon nga lisod kay higugmaon yung mga ginikanan, higugmaa sila. Karon nga napas lay kusog, maka-provide pa, magpapalit kag cellphone, makapalit sila, mo-request kag Jollibee, makapalit sila. How about mabot ang panahon na di na sila makatrabaho, ikaw na ang maningkamot para mo-provide nila, will you still love them? So mga pinangga nga mga kaigsunan, remember this, love is tested when it's your turn to give. So gracias Ginoo. Sa panahon nga ang demand na sa imuha, sa panahon nga ikaw na ang kinahanglan mo atawag pagsabot, sa panahon nga ikaw na ang kinahanglan nga maminaw sa yaw-yaw kay kanila bang mga inahan o mga amahan, samot magkatiguang, samot magbalik-balik ang istorya, samot magyaw-yaw, samot mamawi lang sa apo. Kaya ang mga tao, pag magkatiguang na, ang apo, palangga kayo. Pero ang anak ay, huli kayo. Kaya na ginaperminti. You see? Pero kung maabot na, it's your turn to give them attention, to give them care. I hope, di po ka mabuhi, continue to love them. Amen? Amen. You see? Because love is tested when it's your turn to give. And listen carefully, mabot ang panahon. Mawala na ang imong opportunity to give. Lami kay muhatag sa diha nga wala na sila. Kung wala na ang imong mga minahal sa kinabuhi, if they are not around anymore, lami kay muhatag. Wala ka, ugnaa lang sila, ako gusto lang isuroy dito nga lugar. Ugnaa lang sila, ako gusto lang palitan ani. Ugnaa lang sila, ako gusto lang inaniyon. Nga naman, karon nga wala na, higala igsoon, while they are still around by the grace of God, show them love. Show them love. Show them love. Number 3 and number last, mga pinangga ng mga kaigsunan. Last na lang. Love is tested. At times, you can't even love yourself. Love is tested. At times, you can't even love yourself. Sa panahon nga apil ang mong kaugalingon, di mo kaya higugmaon. You know, familiar verse, Matthew chapter 22, 37 to 40. Ang una, pinakadakong sugo, higugma ang Diyos, tibok ni mong kalag, tibok ni mong kinabuhi, tibok ni mong gahom, tibok ni mong tanan. Higugma ang Diyos. Ikaduha is like unto it, higugmaa ang imong silingan, susama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Remember, the second commandment, dili nimo kaya tumanon kung di nimo higugmaon imong kaugalingon. The second greatest commandment, you cannot fulfill it if you don't love yourself. You see? So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan. The Bible says, higugmaa ang imong silingan, susama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Indirectly, gisugo tas Ginoo, learn to love yourself that ye may be able to love others also. Amen. You see that? Usahay baya, bisod kahigugmaon tong kaugalingon. Labi nag makahimo kag dili maayo, makasala ka, makabuhi kag istorya, pagkataod-taod magmahay ka, manggigil ka, musulod kag kwarto nga kumuto ni mimong dugan, buang nga gid mo sumbago ni mimong dugan, bag,
usab sumbago din imong dughan nganuman nganong nasulti man ako to nganong nabuhat man ako to nganong nakachat man ko ato nganong nakapost man ko ato you will be hating yourself because of it. There are times it's hard to love yourself, but you need to learn to love yourself. Kaya di nimo kaya higugmaon nimong kaugalingon, di nimo mahigugma ang uban. Kay ingon ang pulong sa Ginoo, higugmaa ang imong silingan susama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Amen. That's why na mga breadwinner nga nagapatambag sa ako pastor unsa man ako ni pastor. You are the breadwinner of the family. Sometimes ang luoy pa gyud nga mga breadwinner katong mga breadwinner nga wa pa nangaminyo. Usahay no? Ang breadwinner, 30 anyos na, nanarbaho pa. Wa pagod namin yung ano man, providean niya iyang pamilya, providean niya iyang manghod, paiskwilahon niya, ang way buot nga manghod, 15 anyos na buros na. Nagsakripisyo si ate, si kuya. Wa nagminyo, wa nagpundar siyang kaugalingong balay, kay ngano man, kay tutok ang panalapi dito sa manghod. Ang way buot pod nga manghod wa ka mag-eskwela. Nagminyo na. Og pila ra may kapalaran usahay wa gid poy buot ang kapalaran. Kabalo kang ano? Katong breadwinner kaning kamot tungod kay wa ka pundar naglisod. Katong manghod nga nagminyo sayo pila ra sikad sa kapalaran ni arang-arang ang kinabuhi. Maayo ang kahintang bagos panahon. Kunya katutawang ating nagpaskwila sa unang sakripisyo, wagid nagminyo. Niduol, day, mamaray ko day, kay naglisod ko day. Ah! Anong naman ka dire? Di ko, pikat ni mo. Di, bakit mo tabang? Tinuod, dili. Tinuod. You see? Mauna na yung mga breadwinner magpatambag sa ako, pastor, lisod man, pastor, sawa man ako ni pastor. Sis, Brad, ibutang sa imong una-una. Higugma imong kaugalingon. Wa ko ningon na pasagdan nimo sila. Pero timang timbanga. Kung tanan nimong gitawag nga panalangin karon, boost out hapag nimo tanan sa ilaha, way mabilin sa imo ha. Sa may tabo nimo. Way may tabo sa imong kinabuhi. Pero, kung imong disiplinahon imong kinabuhi, mutabang kanila nga wa nimo gipasagdan imong kaugalingon, sultian ti ka, the more nga mas mag-grow ka, the more nga mas mag-improve imong kinabuhi, the more nga mas mahimo kang blessing sa uban. Tama? You see? Unsaon pag katabang nimo sa imong mga minahal sa kinabuhi kung breadwinner ka, kung sunod tuig, pobre na ka, wala nabilin sa imo. Ikaw na po'y tabanganan. But if you become wise, while helping them, gibuild po ni may mong kaugalingon, ni-grow po kag imo, higala igsoon, mas taas pa ang duration nga mahimo kang blessing nila. So be wise. Wala man ingon ang Ginoo nga pasagdi imong kaugalingon, sila na lang. Ingon ang Ginoo, higugmaa sila, so sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Amen? You hope understand that mga kaigsunan. And if you have someone nga breadwinner, na kay igsuon nga breadwinner sa inyong family, igsuon, help them to love themselves by you giving them love. Igugma, apod sila palangga, apod sila. You see? Ingna po sila ti. Yeah. Ay lang po ako pirmiya. Kayahon po ako ni. Ikaw na po. You see? So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan. We need to learn to love ourselves. And pag moabot ang panahon nga lisod ka higugmaon imong kaugalingon, nakahimo kag dili maayo murag lisod ka higugmaon imong kaugalingon, calm down, ikalma imong kaugalingon. Huna-huna kung saan tarong, pangayog pasaylo sa Ginoo, o pangayog pasaylo sa mga tao nga imong napasakitan. And remember this, mas sayon mangayog pasaylo sa Ginoo,
kaysa sa mga tao nga imong napasakitan. Pananglitan karon, nakabuhi kag istorya sa imong ginikanan. Nasakitan ang imong mamag papa. Pila ray pag-ani sa tubangan, luhod Lord, nakasala ko kang mama, nakasala kong papa, Lord pasaylo taon ko. Pagbalik nimo, wa na kay guilt kay nakapangay na kag pasaylo. Sulti anti ka wa pa ka nahuman. Way unod ang imong pagpangayog pasaylo sa Ginoo kung wa ka ni unag adto sa tawo nga imong napasakitan. Remember this. Again, akong usbon. Way unod ang imong pagpangayog pasaylo sa Ginoo kung wa ka ni una og adto sa tawo nga imong napasakitan. Didto ka ni una ang pagpasaylo. Unsa man ang giyon sa Matthew chapter 5. Og naay mo adto sa templo, maghalad og regalo, og nakadumdum siya nga naa pa say problema sa iyang igsuon, imong pa ni Kristo, ibutang sa ang imong regalo at ubangan sa altar, adto sa imong igsuon, pagpaki-reconcile sa pagkahuman, balik, aya pa nimo ihalad ang imong halad. Sultian di ka again, paminaw pag-ayo igsuon, importante kay ni, practical kay ni, og lisod mo kay ni, og ni-lash out ka, nag-hysterical ka, nakasakit ka sa uban, nagyaw-yaw ka, nisyagit ka, nangulapa ka, o unsa ba imong gibuhat? Nga nakasala ka. Ayha ka mo anis altar para moingon og sorry Lord, una sa tong mga tawo nga imong napasakitan. Kay way unod og way pulos ang imong pagluhod at tubangan sa Ginoo kung wa nimo giunag pagpaubos imong kaugalingon at tubangan sa tawo. Kay kung dili tinuuray imong pagpangayog pasaylo at tubangan sa tawo, nganong motuo man kung tinuod ang imong pagpangayog pasaylo sa Dios. Challenge kaya sa imong kinabuhi, pero I hope imo nang buhaton. Makaangkon kag kaisog na moduol sa imong mama, moduol sa imong papa, moduol sa imong anak, moduol sa imong silingan, ug moingon, pasaylo ako atong panahon na kasala gyud kay ko. Sipyat ako nabuhat ato suri gyud kayo, pasaylo gyud ko. Ay nag-ingon nga, ikaw manggod, ayaw na. Iris na, ikaw manggod, maldita manggod kay ka, sorry ha. Ayaw na. Anong basulon pa nimo siya? Iris na. Ditso na. Sorry kayo na mali ko. Own your mistake. And pagkahuman, luhod sa Ginoo, pangayog pasaylo, Lord, sorry Lord, pasaylo ako Ginoo. Og diha di mo mabati, mas ma-feel nimo ang tinuod nga kapasayloan, mas ma-feel nimo ang presensya sa Ginoo. Ngano man tinuuray ka sa imong pagduol sa Ginoo. And that's the best way to learn to love yourself. Kay usahay ang number 1 na tao nga dili nimo pasaylo sa imong kaugalingon. So grow into a person you can love. Last na lang and I will close. Usahay manggod. Mahadlok ta kay basing dili ta, di ba? Ako ingon, last point sa sub point number 3, grow into a person that you can love. Dapat mo grow ka hangtod nga makit-an nimo kaugalingon nga ako ang tao nga kaya nako hagugmaon. Kay ngano man, og di nimo kaya higugmaon imong kaugalingon, paano mag-expect man ka nga higugmaon ka sa uban? Pero regardless, bisan pag di nimo kaya higugmaon imong kaugalingon, nagay tao nga higugma nimo. Samot na ang Ginoo. Right. Nay bata nga akong gidil. Di lang ko mayong kinsa. Sa mo budyo nakaila sa iya. Siya nga, anak ko sa iya ha. Dapat kang masave karon. First of all, ang Ginoo luwason niya katong mga makasala. Nakasala na ka, wa pa. Wala, uy. Wala, good. Sure ka? Wa pagid ka nakapamaka? Wala, uy. Wala, good. Wa pagid bisag ka isa nga gisugo kasi mong mama o niya, wa ka nagpatuo. Wa, good. Patuo ko pirmi. Wa, good. Wa, good. Bisag isa ka bakak, imo na po, ha? Wa, good. Wa, good. Kasala. Tingulingo. Wa, good daw. Anak ko sa gulingon. Sao man ako ni? Gawa mo na yung sala. Anak ko,
First, wa kay labot sa luwason ni Jesus Christ kabalo kang ano? Kay wa man kasala ka. Si Jesus Christ niya ni para i-save ang mga nakasala. Wa man kakasala. Wa kay labot. Ikaduha, sa imong giingon karon, bakakon ka. O yun nga, bakakon ka, na makaka. Kaya kitang tanan nakasala. Pero last na lang, na ako ingon sa imo ha, ayaw ko mangutana pag-usab. Kabalo ba ka? Nga bisan pag nakasala ka, love gyapon kang pastor? Kabalo ba ka? Nga bisan pag namakak na ka, bisan pag naipanahon nga wa ka nagpatuo sa imong mama, love gyapon ka sa Ginoo? Love gyapon ka ni Jesus Christ? Mao gani nga namatay sa para sa imong sala? Love gyapon ka niya bisan pag nabuhat na nimo? Mangutana ko pag-usab. Nakasala ka wala? Nakamakak na ka wala? You see that? Sometimes no, hadlok na to ihatag ipakita tong vulnerability kay ngano man basig why mo dawat nato. Pero igsoon sometimes number one, dawaton kas Ginoo hinulso lang. Ug sometimes pag ipakita nimo imong vulnerability, ipakita nimo ang imong mga sometimes imong weaknesses pud usahay, imong pagka-vulnerable usahay. Sometimes makit-an nimo kung kinsa gyud tong mga tawo nga magpabilin nga tinuod gyud nga nahigugma sa imo. But last, I will go back to the point, learn to love yourself in order to love others also. Anigala igsoon, gracias Ginoo, pag moabot na ni nga panahon, there is hard trials, it's your turn to give, times that you are being tried, so kay kugmaon nimong kaugalingon, igsoon, lahutay lang. Padayon lang jud. Please, lahutay lang. Nganuman, pasalamat sa Ginoo, count it all joy. Nganuman, God is now building you up, preparing you to receive the crown of life, which we mean, the abundant life, ngayang ihatag sa imo karon. Palihog tinong tatanan. Igsoon, as we study the Bible this morning, I hope along the way sa kadaghan imong pulong ang dungog na bisag usa ka buok nga nitisok sa imong dughan. Ug mao'y hinungdan nga modala sa imo karon sa altar para moduol sa Ginoo. I hope nga naa kay nasabtan ug naay challenge nga imong natagbo karon. Nga imo ang dalon sa altar nga moingon ka Ginoo, nadungog na ako ni nga challenge Ginoong Dios, tabangay ko Lord nga ako ning buhat sa kong kinabuhi. It's your opportunity to come and to ask the Lord, please Lord help me. Tabangi ko Ginoo nga magmalutayon ko Ginoo. I need you Lord. We will sing invitation song. What song, brother? Only trust Him. Trust Him now. Dawata si Jesus karon, saligi siya. Gi-challenge di ka, biyaya mong lingkuranan. Ay pabilin dira. Humble down yourself before God. Duol sa altar, kneel down. Uging na ang Ginoo, Lord, nadungog na ako ang imong mensahe, Ginoo. Nadungog na ako, Ginoong Diyos. Karon Lord, magpatabang ko sa imo Ginoo. Nakatong mga mensahe, di lang mapabilin nga mensahe. Mahimo po nga akong matuman sa akong kinabuhi. As we sing verse 1, para ni sa imo ha, giinbitar ti ka nga moduol. Giinbitar ka ni Jesus nga moduol sa iya. Duol niya karon. Surrender imong kaugalingon. Verse 1, Brother Perlo, please.
challenge you to come. I challenge you to kneel down. Humble yourself before God. Ipaubos imong kaugalingon tubangan sa Ginoo. Salig niya. Kung imong sukdo na imong kinabuhi pinagi sa mensahe karon, basi na pay punto mawala pa gyud makita sa imong kinabuhi. Itugot nga ang word of God mo correct sa imo ha. Duol kang Jesus Christ karon. And allow Him to rebuild your life. Mahimo kang susama niya. Verse 2 para ni sa imo. Salig lang. Salig lang igsoon. Kanay mong gipangayo mo abot lagi na. Kanay mong pagsulay mahuman na lagi na. Salig lang. Padayon lang. Hawid lang yun. Hangtod nga maabot, makabot o dawat na nimo ang crown of life. May regalo sa Ginoo sa imo ha. Basta kayo salig lang. Hold on. Hold on. Last verse, Brother Pedro, please. Let us pray. Father God, thank you, Lord, sa mensahe ng imong gihatag mo. Even the preacher this morning, Lord, needs to be conformed to it because your servant still far away from it. And I pray, Lord, that these people, Ginong Diyos, will become nearer to you, to the message of the word this morning. Pangkupti sila, Ginong Diyos, ug ipaduol sila sa imong kasing-kasing. I pray that you'd bless, Lord, ang among mga kinabuhi, Ginoo, that every trying times na moabot sa among kinabuhi, Lord, will be an opportunity of rejoicing because we know if we endure, there will be crown of life. Thank you for that assurance, Lord. Maunamahan mo lahutay, mi mo padayon, mi Ginong Diyos. Taliwala sa daghang mga pagsulay. Taliwala sa daghang mga kasakit ug mga kabugaton. Ginong Diyos mo lahutay, gud mi Ginoo. Because you are there for us. Di ka mo biya, amahan. Balag daghang panahon, Ginoo, nga murag mo biya namin nimo, Ginoo. Kabuhion namin, Lord. Pero salamat, Ginoo.
Nga bisan pag nibuhi na gid mi Ginoong Dios, ikaw nagpabilin nga nikupot lang gihapon. Imong saad Ginoo, wala na si bisan kinsa nga makaagaw pa kanamo gikan sa imong mga kamot. Thank you Ginoo sa panahon nga luya na gid kaayo. Nga nibuhi na gid mi. Nagpabilin kang nikupot. Nagpabilin kang faithful. Pabilin nga nitabang sa amo. And I pray that you would bless the lives of these people, Lord. Give us extra strength. Give us extra power, Lord, kamulahutay. Salamat Ginoo because mutubag ka sa mga paghangyo. In Jesus' precious name, gipangayo na akong tanan. Amen and amen. Thank you and God bless you. Please shake your hands one with another.